Nag-aaway na talaga ang isang Martin Romualdez at isang Lisa Araneta. Hindi kasi nagugustuhan ng mga nasa palasyo ang handling ng House sa pagtirada sa mga Duterte. Meron talagang utos sa taas na tirahin ng mga Duterte. Pero yung manner Mali ng ang game plan. mali ang game plan Mali ang nila script. dahil hindi naman nagre-reflect dun sa minamaltrato or sinisiraan ng mga Duterte yung kanilang game plan. At ito'y nagre-reflect na mas masama pa doon sa nag-utos. Bumabalik, bumubumirang Marlon sa palasyo. What's up mga kababayan? News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin itong mga nagbabagang balita mga kababayan. Totoo nga mga kababayan na nag-aaway na itong sina Tambalos Romualdez at itong si First Lady Liza Araneta Marcos mga kababayan sapagkat ang ginagawang kasiraan sa mga Duterte ng mga young guns nila o itong mga pulpul na Quadcom nagbubumirang effect lamang dito sa bangag na administrasyon. Nabuong akala nila ng strategy na siraan ng Duterte sa harap ng kamera magiging effective upang bumaba ang survey ratings ng mga ito. Ngunit kabaliktaran pa ang nangyayari na mas lalo pang tumaas ang kagustuhan ng sambayanang Pilipino na may balik ang mga Duterte upang mawakasan itong droga at korupsyon na lumalaganap ngayon sa loob ng gobyerno. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, ngayon gulong-gulo di umano ang mga nasa loob ng Malacanang. Partikular na nga itong si Tambalos at Liza. Mas lalo pang namumulat ang sambayan ng Pilipino sa katotohanan na pamumulitika na lamang o politically motivated ang ginagawa sa mga Duterte. At ang nasa likod noon walang iba kundi ang bangag na administrasyon na nangangarap na maghari sa Malacanang sa mahabang panahon at gawing Prime Minister nga itong si Tambalos Romualdez. Wag na wag tayong papayag doon mga kababayan. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Itong committee na to, mas gustong-gusto nila, mas kinakampihan nila yung mga taong kriminal, yung mga taong nasa bilangguan. At mas ginagawa nilang halimaw sa mata ng bayan yung mga taong nagtatrabaho ng tama. Katulad ng ginagawa ni PRRD sa ni Vice President Sara Duterte. Magandang observation yan, Marlon. Mas niyayakap nila at mas binibigyan nila ng halaga yung karapatang pangtao nitong mga taong to na may mga records, bad records ng crimes and all, Marlon. At tila bagang mas binibaby pa, di ba? Kesa yung mga taong dapat, itong ginagawa nila kay PRRD na dumating, inibitahan, dumating, tapos yun, nagpahayag na pupunta doon at i-confront na bakit nyo lang ako ngayon sinabihan. Tapos maririnig natin na kailangan nilang ma-interview muna ang ibang mga personalidad. Why don't you finally take advantage of the opportunity to hear it directly from the horse's mouth? Ayaw nila yun, Marlon. Saka konting courtesy naman, mga congressman. Dati pong presidente ng Pilipinas si PRRD, hindi yung pag gusto nyong i-cancel yung pagdinig, ay basta-basta nyo na lamang i-cancel. Sana po, binigyan nyo ng halaga yung pagiging Pangulo ng Pilipinas ni PRRD para ituloy sana yung pagdinig bukas. Alam mo, Marlon, darating ang panahon na itong mga to, sila Benny Abante, sila Paduano, sila Dan Fernandez, yan, si Martin Romualdez, sila Luis Tro, yung mga taong yan, dating ang panahon, hihilingin nyo rin sa mga sarili ninyo na itrato nyo naman kami, naging official din kami ng bansa na ganito, na ganyan. Dahil lalabas at lalabas kayo sa mga pwesto ninyo na maaaring hindi rin kayo gusto ng mga taong pinaglingkuran ninyo kung wari. Magkakaroon din ng puot yung mga constituents ninyo at mararamdaman nyo rin kung ano yung pambabastos na ginagawa ninyo sa ibang mga nakaraang opisyal ng bansang ito. Agree. Yan din yung hinaing ni dating spokesman Attorney Harry Roque, na dati rin siya naging congressman. And si PRRD dati rin congressman. Sana kinikilala na naging miyembro to ng kanilang chamber, naging miyembro ng kanilang kapulungan. Sana, alam mo yun, yung salitang courtesy, binibigay nila yun, yung respeto at paggalang sa matanda. Nabanggit mo, Marlon, yung si PRRD, dating congressman. Ito ang isang statement ng isang Paduano, Marlon. Yan, sobrang alam mo, sino matapang na yan? Oo, na sinabi niya, he has promised us to this committee through his letter that after November 1, he will be present in today's hearing. Ano to, naglolokohan tayo dito? Kung hindi tayo naglolokohan dito, natatakot siya na pumunta dito? Dito. Takot siya ng isang PRRD. You don't scare me a bit.
galing na ako sa pagka-presidente, huwag nila akong ganunin. Galing na ako sa Congress, nag-mayor ako, nag-congressman ako, nag-presidente na ako. What is there to say or more to what I have said? Sinabi ko naman lahat. Tama. Tapos ngayon, nandyan, ang present ang matanda, present ang PRRD. Bigla kayo ngayon, biglang step back and say, i-reschedule ninyo. I-reschedule ninyo. Ano ba naman, ang birthday ba ng isang Martin Romualdez, maghapon bukas, pamula 5 a.m. hanggang 5 p.m. the next day? Hindi naman Baka ayaw lang mag-birthday ang isang Martin Romualdez dahil alam nila, ayaw lang mag-birthday, kinabukasan na ang taong bayan ay mataas na naman ang energy dahil nakita na naman nila ang idol nila, ang isang PRRD na nagsasabi ng katotohanan at nagpapakita ng tapang at may kakaiba talagang karisma sa mamayang Pilipino. Oh, yung pagkatapos ng hearing. Oh, yung hype no? Yung mga tao high moral, si eh. PRRD ang nag-shine. Na-miss namin yung ganyan niya, di ba? Samantala ngayon, meron ka nang tamad na Pangulo, meron ka pang boring na presidente ng Pilipinas. 2 weeks ago, Marlon, when we were feeling so hyped and high on happiness na nalagpasan ng isang PRRD ang hearing sa Senado. At in fairness sa Senado, Marlon yung respetong ibinigay nila sa matanda, and in fairness also to Risa Ontiveros, Marlon, no? Hindi niya masyadong binastos, although meron siyang gaspang na pinakita. I don't think na this kind of courtesy and respect maa-achieve sa House of Representatives. Itong ginawa ng Quad Committee, bastos to the highest level to. Ang ginawa nila. Na last minute decision sila na cancel o hindi tuloy yung pag-inig bukas. Ayun lang, no? Nakakaano sila, nakakarindi, nakakadiri, nakakagalit, and we all... And I hope, hindi lamang tayong mga vloggers, hindi lamang yung mga taga-suporta ni PRRD ang nakakapansin na, ang nakakaramdam na kung gaano na binababoy ng mga kongresistang ito ang mababang kapulungan, kung gaano na nila masyadong nilalapastangan, kung gaano na nila inaabuso ang kanilang kapangyarihan. And I hope at naniniwala ako na may iba pang mga sektor sa lipunan ang nananatiling nagbabantay, nakamasid, at anytime, maaaring sumabog ang galit at mapuno para ipakita na tigilan na ang mga kalokohan ito at tapusin na ang mga katarantaduhan ito. Katatapos lang din nilang, Marlon, bastusin ang mga opisyal ng Office of the Vice President, Marlon, na... Di papayag din ng taong bayan na ganun-ganun na lamang, Miss Pam, Sir Marlon, na sa mahabang panahon malugmok ang bansang Pilipinas, no? Mabaon sa utang dahil sa mga katarantaduang ginagawa ng mga pulpul na politiko. Alam mo, nagpa-press conference ang isang VP Sara kahapon at sinabi nito na masama ang loob niya para dito sa mga officials ng DepEd dahil maaaring sila ay may mga mataas na pwesto na sila ay USEC, sila ay ASEC, sila ay director, mga ganon. Pero sila ay mga ordinaryong tao na hindi kagaya niya na, yes, sikat na, galing na sa isang political clan and all, may pangalan. Itong mga ito ay na-appoint based on her trust and confidence. At na, sa credibility. Credibility. Ay dun, sa mga qualifications ba, yung ganyan na kasi ang thinking naman, ito yung mga tao, mapagkakatiwalaan niya, mag-execute ng vision ba ng Office of the Vice President. Tapos ganyan, hinahabol ng sampina, binabastos, pinapaalis dahil ayaw mag-oath. Ayaw mag-oath because iba na ipaliwanag na ng VP Sara na iba ang rights ng isang taong witness at ang isang taong resource sa pagdating sa mga committee niya. Yun ang laman bali ng kanyang press conference kahapon na makikita naman natin talaga tumutugma sa kung paano talaga nila ipin down din ang ama naman nito na si President Rodrigo Roa Duterte. Tama ka. Maminsan marami pong Thank you po, salamat sa pakulay. Ang nakakainis dito, no? Pag hindi talaga nila gusto ang sagot ng isang resource person, talagang kung bulyawan nila, kung sigawan nila at buliin nila, ganun-ganun na lang. Lalo na si Abante, Marlon, napakabastos na mamang to. Hindi ka ba kinikilabutan na? Suot-suot mo yung krus dyan sa dibdib mo, pero ganyan ka magsalita, ganyan ka umasta, ganyan ka kahayo. Alam mo, kung kayo, subukan mo na mag-vice president, Yes. Kumuha muna kayo ng 32 milyong boto bago kayo magyabang at bago kayo umasta ng ganyan. Nakakala nyo, ang laki ng mandato ng nakuha nyo sa mamayang Pilipino. Totoo diba? yan, totoo yan. Tama. May tanong to, ito ba isa pa to si JJ Suarez, na alam naman natin lahat na bat-bat din ang kontrobersya at anomalya dahil minsan din ito nasangkot sa issue ng graft and corruption. Aba, tinanong yung isang Tinanong yung Quezon, no? Mataas ang poverty rate sa Quezon, Marlon. Sobra, pati kriminalidad, pati hindi lang yun mataas ang poverty rate, mataas ang kriminalidad, mataas yung issue ng illegal logging, mataas ang issue ng illegal gambling. Lahat halos ng kawalangyaan
nasa probinsya ni Gigil na gigil ka. JJ Suarez. Oo, Pame. Kasi yung tanong doon sa alam mo, sinubukan ng tanong na career person, kalimutan ko lang pangalan ni ma'am. Kung binigyan daw siya ng sobre, ng envelope, na may lamang pera. Masyadong, di ba? Masyado kayong gigil na gigil sa issue ng laman na pera sa isang envelope. Magkano lang ba may ipupuno dyan? Ikumpara nyo sa isang heavy luggage. Magkano ang laman ng isang heavy luggage kung pera pag-uusapan kumpara sa isang envelope na itinanggi ng isang career officer mula sa Office of the Vice President. At hindi mo talaga maitatanggi, Marlon, na lahat ng ginagawa nila sa mag-amang, VP Sara at former President Rodrigo Roa Duterte ay politically motivated, no? Mismo. Dahil, Marlon, padating ang midterm. Next year is already the election for midterm. And after that, mabilis nang tatakbo ang next 3 years for our 2028 presidential election. And they all fear na we all know kasi that the next president will not be Martin Romualdez. It will not be, and it will never be Sandro Marcos. We all know for a fact that it will be VP Inday Sara Duterte as the next president of this country. Kaya ang ginagawa nila, Correct. binibinay nila ngayon ang isang VP Sara Duterte. Agree ba kayo dun sa winika ni Ms. Pam, mga kababayan, na kaya gigil na gigil, no? Itong mga pulpul na kongreso na sirain at pababain sa pwesto itong si VP Sara, sapagkat takot na lang nila na maging presidente ito sa taong 2028. Paki-comment nga yung opinion sa ating comment section ng ating mapag-usapan. Na hindi naman sila nagtatagumpay dahil hanggang ngayon, mas mataas pa rin ang ratings ni VP Sara sa kanilang lahat. Yes. Lahatin na natin sila. Wala pa rin po kayo sa ratings na nakukuha ngayon ni Vice President Sara Duterte. Wala. Yang 32 million ni VP Sara, Marlon, baka nadagdagan na yan. Sobra. Sobra pa. At basag na basag ang 31 million ng isang Marcos Jr. dahil meron tayong confirmation, Marlon, na ayon sa ating bubwit, gawin na lang nating barangay, storyang barangay. Pero gusto ko yung dahil. Yung dahil. My brother is not a pig. Dahil, Marlon, di umano'y nag-aaway na talaga ang isang Martin Romualdez at isang Lisa Araneta. Di umano, at sinasabi na namin pauna pa lang na ito ay kwentong barangay at unverified, na hindi kasi nagugustuhan ng mga nasa palasyo ang handling ng house sa pagtirada sa mga Duterte. Meron talagang utos sa taas na tirahin ng mga Duterte. Pero yung manner mali ang game plan nila dahil hindi naman nagre-reflect dun sa minamaltrato or sinisiraan ng mga Duterte yung kanilang game plan. At ito'y nagre-reflect na mas masama pa doon sa nag-utos. Bumabalik, bumubumirang, Marlon, sa palasyo. At dahil nga dyan, at nabubutasan ng pilit ang isang Marcos Jr. sa mga nangyayari ngayon dahil may mga bagyo and all, nabubutas at naibabalik dun sa mga taga-palasyo yung 5,500 flood control. Tama ka pa, tama ka. Unang-una, kaya hindi sila nagtatagumpay para siraan ang isang VP Sara at pati si Tatay Digong kasi alam na alam ng mamayang Pilipino na pilit ang ginagawa nilang paninira. Yes. Samantalang kitang-kita rin at ramdam na ramdam ng mga kababayan natin kung gaano naman masyadong winawalang yan ng mga politikong ito ang pera ng taong bayan. Higit lalo, ipinagmalaki at ipinagyabang ng isang Marcos Jr. ang kanyang 5,500 flood control projects sa nakalipas na zona na ang totoo ay wala dahil sa tuwing may pumapasok na bagyo sa Pilipinas, patuloy na nalulubog sa baha ang ating mga kababayan. At dahil dyan, ay nagpalabas tayo ng blind item na dapat ay mapapababa sa pwesto yung nakaupo. Oo nga pala, anong nangyari? At papalitan ito nung anak. Anak? Okay. Anak nung, so si Sandro? Nung kuting. Huwag ka na mga pangalan. Hindi na mga papangalan. Yung anak ng kuting na yun ang papalit. Kaya lang, nung umagang yun, nagpasukan ng maaga ang mga kongresista sa White Castle Whiskey at mukhang nahilot at na-influensyahan at nagkaroon ng realization na mas masama kung yung anak ang ipapalit. So hindi na matutuloy? Hindi na matutuloy. We are all hoping na still matuloy siya, Marlon, no? Siguro ginagamot lang nila, mamimili kung sinong ipapalit. It's just a matter of time. But the fact is, ayaw na rin talaga nila kung sino yung nakaupong matabang mama. Dahil nagkaroon ng konfrontasyon na talagang binulag ang hari at reyna
sa flood control issue. At nung bumulaga sa kanila ang katotohanan ng walang 5,500 flood controls, Marlon, ito pa ay mga ampaw na proyekto na napatotohanan ng isang Karina, Enteng, Marce, Christine, kasalukuyan may nananalanta. Ano ni Mika, no? And may papasok pa si Ophel. At saka may kabuntot pa si Ophel na ang pangalan ng bagyo, si Pepito. Updated ka nga eh. Ako hanggang kay Ophel lang. Kasi syempre, mamaya mabaha tayo eh. Saka monitor ko rin paano mag-fact check ang bagyo talaga eh, di ba? Hello, Pam, ang nakakalungkot dito. Bakit kailangan nyo ng interviewin? Bakit kailangan nyo ng screen? Para bigyan nyo ng script? Para masunod na naman yung plano nyo? Ma-influensya, di ba? Ano pang nag-inhibit na yung dalawa dahil nga out of delicadeza di umano? Yung inhibit na yan, ano lang yun eh. Pakitang tao lang yun. Di ba? And huwag natin kalimutan, galit na galit sila sa isang dating Yusek Paul Gutierrez dahil pumunta ron sa isang resource person sa Senado sa pangalan ng isang Jimmy Guban na samantalang sila, pinapunta nila yung isang resource person sa katauhan ni Colonel Hector Grijaldo. Wala silang di ba? Masyado pa nilang nililinis ang kanilang pangalan at dapat out of delicadeza, maling-mali yung ginagawang kakausapin nyo muna o kinakausap nyo ng pahiwalay, labas sa pagdinig doon sa mga resource person at ito, yung ibinunyag ni Colonel Grijaldo na ini-influensyahan siya nila Congressman Dan Fernandez at Congressman Benny Abante para patotohanan yung naunang akusasyon ni GM Rohima Garma na may reward system patungkol doon sa mga napapatay na drug pushers. Yun, Marlon, itong si Paul Gutierrez, di ba, ang role niya nun, isa siyang journalist, mamamahayag na ang gusto lang naman magkaroon din ng impormasyon sa yung kalusugan ng taong nakadetena noong mga panahon niyo. Ito pa, Marlon, what we are forgetting here is another someone na con artist in the person of Jessica Maslog or Jessica Francisco na di umano'y nagpanggap na parang intel ng bansa na pinasok din naman ang selda, kulungan o detention room ng isang Alice Guo, di ba Guo, na ano niya yun parang revelation niya yun, pero pilit na kinalimutan at binaon na lang dahil finally the saga of Alice Guo na-realize nila wasn't working anymore to distract the people of the real situation na meron tayong kongresong kamal-kamal, bilyon-bilyon, araw-araw ang inuubos, kinukupit, binubulsak, kinakampam at hindi napupunta sa mga totoong proyekto. Di ba? At ngayon, eto sila, pirming yung mag-amang Sara Duterte na Vice Presidente ng bansa at former President Rodrigo Roa Duterte, ang kanila namang dinidiin ngayon upang mapagtakpan nila ang kanilang mga krimen, quote-unquote. At yun na nga mga kababayan, narinig natin itong latest balita na hatid nila Sir Marlon at Miss Pam. Na ngayon dumako naman tayo dito kay General Macanas mga kababayan. Na kung saan kung matatandaan nyo, itong si Garma, nung last hearing hindi umattend sa Quadcom. At ang kanya rason nagka-COVID ito. Ngunit ang katotohanan pala lumipad na pa ibang bansa na ngayon nahuli sa USA, California. Grabe naman talaga dahil sa palpak na ang kanilang script, hindi nila alam kung paano na magtago. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Magandang araw mga kaibigan. Ito, breaking news. Si retired Police Colonel Royena Garma, tumakas pala palabas ng bansa kasama ang kanyang daughter. Walang kaalam-alam ang Quadcom. Ano ba yan? Okay, pakinggan natin itong flash report. DOJ kinumpirma ang pag-alis ni dating PCSO General Manager Royena Garma. Pero Garma, ayun, huli sa Amerika. Dito, kinumpirma ng Department of Justice ang pag-alis ng bansa ni dating PCSO General Manager Colonel Royena Garma at kanyang anak. Pero ayon sa kay Justice Spokesperson Nico Clavano, kinumpirma ng PNP at CILD na inaresto at ikinulong ng mga otoridad si Garma at kanyang anak noong November 7 sa San Francisco, California sa Amerika. Ang PNP at CILD niya ang may hawak ng kabuuang detalye at record ng insidente. Kung nito, inasakta na ni Secretary Boy Remulla, Immigration Commissioner Joel Viedra at Kasukin ang pag-uwi sa Pilipinas ni Garma. Umaasa naman ng DOJ na patuloy na naispagtulungan si Garma sa ng Quadcom sa Kamara ay painalisa sa kanya ang contempt order. Sa servisyo mo sa DOJ, Christian Yosores para sa Teleradio Servisyo at Radio Presa. Okay. Maraming salamat. So yun umalis. Ang Quadcom, kanina lang, nag-press conference din sila, hindi nila alam na tumakas na si Garma. You would have confirmation lang. Si Colonel Garma po left the country last November 7. Hindi na po ba siya kakailanganin tanungin pa ng Quadcom? No, nandiyan siya nung huling hearing namin nandiyan. Kasama niya yung
si dating Colonel Leonardo, he was also there, represented by, with these lawyers, no, kasama. So we have no idea kung umalis sa bansa, nasa bansa ba, nakaalis na. I have no information. Pero hindi na po siya kakailanganin tanungin pa ng Quadcom in the succeeding hearings? Well, we advise them na kapag kinakailangan sila, ay kailangan na mag-attend sila. So far, kasi nag-move forward na tayo ng topic, no? Napunta na tayo dito sa, tapos na tayo dun sa Barayuga case, no? Somehow, no? Meron yung mga witnesses na hinarap po natin tungkol dyan sa kasong yan, ay napagbigay na rin sila ng kanilang salaysay, at na-record na po ito ng ating DOJ. In fact, nag-uumpisa na ng PI, no? Yung ating DOJ sa kanila, no? I think nakausap na rin sila. So, if there are any other witness that will come out, and again, no, perhaps mention the names of these personalities, then we will have to invite them so that bigyan din sila ng pagkakataon na magkaharap sila, yung nag-aakusa at saka yung inaakusahan. So yan, napakagandang nangyari to na nahuli siya kagad. Kailangang makabalik si Colonel Garma dito dahil marami siyang haharapin. Una, yung nangyari kay Police General Barayuga, na-implicate siya doon. Kawawa naman yung Police General na yun. Ang ko is talagang matino yung si General Barayuga. Ayaw niya yung kalokohan. Kaya, ayun, may nangyaring masama sa kanya. Kaya dapat mabigyan ng hustisya yung pagpaslang kay General Barayuga. So, dapat harapin yan ni Garma. Garma, malapit ng makarma. Bakit siya tumakas? May tinatago. Isa pa, yung statement niya na may reward system yung war on drugs ni PRRD. Hindi pa sila nagkakarap ni PRRD. Tapos, kung November siya nahuli, ibig sabihin, kailan ba yung Senate hearing? Kasi supposed to be yung Senate hearing dapat nandun siya. Sabi ng Quadcom, nag-forlo daw nagbakasyon. Yun pala, bakasyon papunta ng US. Parang ang Quadcom ba pinabayaan na lang nila, wala na silang pakialam, umalis na si Garma. Hindi pwede yun. Diba? So again, walang perfectong hindi ka makakapagtago sa pag gumawa ka ng kasalanan. Mahuhuli at mahuhuli ka rin. At kung walang kasalanan itong Garma, bakit siya tatakas? Marami pa siyang dito. So, magaling talaga ang ating coordination with siguro Interpol ito. Nahuli ka siya agad, binabantayan. So, babalik siya. Kailangang ibabalik. Okay? So, ano pang pag-usapan natin? Okay, punta naman tayo sa ibang yung bagyong Ophel. Nako, lumalakas na naman. Magiging malakas na bagyo at maganda. As always mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa ating next vlog. Huwag niyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Marami po salamat mga kababayan. Ingat and God bless.